Sa nga pong malakas na palakpak para sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa paggalang natin sa salita ng ating pong Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Luke chapter 17 verses 1 up to 6. Babasahin ko po sa New International Version. Jesus said to his disciples, "Things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them." The apostle said to the Lord, "Increase our faith." He replied, "If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be obey you." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon na increase our faith. Kung papansinin po natin sa ating pong teksto, si Jesus Christ ay tinuturuan niya ang kanyang mga disciples ng pagpapatawad. At kung titingnan po natin dito na sinabi niya sa kanyang mga disciples na pag may taong nagkasala sa iyo, kahit 7 beses niyang inulit sa iyo sa isang araw, at pabalik-balik siya na humihingi ng tawad sa iyo, patawarin mo pa rin siya. Kung titignan po natin dito, forgiveness is necessary. Why? Because God forgive us. And God expect us to forgive others. Pero hindi po yan ang forgiveness ang atin pong pag-usapan. Kukunin po natin yung phrase na sinabi po dito na, Lord, increase our faith. Kung titignan po natin, nung itinuturo ni Jesus sa mga disciples ang pagpapatawad, ang sabi ng mga disciples, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kung titignan po natin mga kapatid, yung pagsabi ng mga disciples kay Jesus, na dagdagan niya ang kanilang pananampalataya, ibig sabihin, kinikilala nila the imperfections of their faith. Alam ng mga disciples na may kulang sa kanilang pananampalataya. Kaya hinihingi nila sa Panginoon na dagdagan ang kanilang pananampalataya. And even us today, dapat yun din po ang ating sasabihin sa Panginoon na, Lord, increase our faith. But, how can we increase our faith? Paano natin madadagdagan ang ating pananampalataya? In our text, there are 4 biblical ways to increase our faith. May 4 na pamamaraan na itinuturo ng Biblia para madagdagan ang ating pananampalataya. Sa verse 5, number 1, ang sabi ng mga apostles, the apostles said to the Lord, increase our faith. Prayer. Unang-una, para madagdagan yung ating pananampalataya is prayer. Sa mga panalangin po natin, kadalasan ng laman ng ating panalangin, puro paghingi ng ating pangangailangang pinansyal, paghingi ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw.
Hindi po masama yun, sapagkat tinuruan tayo ng Panginoon na humingi sa Kanya. Kadalasan ang laman ng ating panalangin ay pasasalamat sa Panginoon. Kadalasan ang laman ng ating panalangin ay yung pagpupuri sa kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ngunit ang tanong, kailan ba naging laman ng ating panalangin na sinabi natin, Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Yung panagsabi natin sa Diyos na, Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin na hindi ka naniniwala sa Panginoon. But kinikilala po natin na meron pong imperfection, meron pong kulang yung ating pananampalataya sa Panginoon. Like the disciples, like the apostles, they pray to God na, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kasi alam ng mga disciples na yung itinuturo sa kanila ni Jesus na pagpapatawad, napakahirap at napakabigat gawin. Pero nung sabi dito na kung ang kapatid mo nagkasala sa'yo 7 beses sa isang araw na to, at 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa'yo, ang sabi ng Biblia, patawarin mo pa rin sila. Alam ng mga disciples na hindi nila kayang gawin yon. Kasi alam nila na yung kanilang pananampalataya may kulang. Kaya nga ang sagot nila sa Panginoon that time is, Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. So they are asking, they are praying, nadagdagan ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, hindi po masama na kapag ikaw ay manalangin, ang panalangin mo is, Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Nagpapakita lamang na kailangan natin ang Panginoon. Nagpapakita lamang na merong kulang sa ating pananampalataya. At alam natin na ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. At nais din ng Panginoon na yung pananampalataya po natin sa Kanya ay lumago ng lumago. Kaya kapag hiningi mo sa Panginoon na dagdagan niya yung pananampalataya, sigurado po ako, tutugunin ng Diyos ang kahilingan mo. Kasi yun din ang gusto ng Panginoon, ng bawat isa po na naniniwala, sumasamba sa Kanya, ay madadagdagan yung kanilang pananampalataya. Kaya huwag po nating kalilimutan na sa ating pananalangin, hingin natin sa Panginoon na dagdagan niya ang ating pananampalataya. Pangalawa, sa letter B, pray for help with unbelief. Ano pong sabi ng Mark chapter 9 verse 24, agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Yung background po nito ay meron pong isang ama ng kanyang anak ay sinasapian ng masamang espiritu. At tuwing sinasapian ng masamang espiritu, ang batang ito ay nangingisay siya. At ang sabi ng Biblia ay bumubulang kanyang mga bibig at yung kanyang paningin ay talagang nananiliksik yung kanyang paningin. Itilokano kas na kumilaw, dahil panagkita na. Kaya ang ama ng batang ito ay dinala niya ang kanyang anak kay Jesus at nakiusap kay Jesus na kung may magagawa lamang si Jesus ay kaawaan at tulungan niya sila. Kaya sumagot si Jesus sa kanya na kung may magagawa ako, ang sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. At ang sabi ng ama ng batang ito, naniniwala po ako.
tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. So, bagamat ang ama ng batang ito ay naniniwala siya sa Diyos, may pananampalataya siya sa Panginoon na pagagalingin o kayang gawin ni Jesus na palayasin ang masamang espiritu na tumitira o nagpapahirap sa batang ito. Kaya kung titignan po natin ang teksto nito, ang sabi ni Jesus, kailan pa nangyari yan? Mula pa po nung bata siya. Kaya nakita ni Jesus na padami na ng padami ang mga tao. Kaya inutusan niya ang masamang espiritu, inutusan niya ang espiritu ng pagkapipi at pagkabingi sa bata at napasigaw ang masamang espiritu at nangisay or pinangisay ang bata at saka lumabas. Nung lumabas ang masamang espiritu doon sa bata, nawalan ng malay yung bata. Kaya ang sabi ng mga tao, patay na yung bata. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata, tumayo ka. So kung titignan po natin dito, yung ama nung bata, ang sabi niya sa Panginoon, naniniwala pa ako sa inyo. Tulungan po ninyo ako na madagdagan ang aking pananampalataya. That is prayer. Humihingi siya sa Panginoon. Tulungan po ninyo ako. Asking for help. Kahit sa atin minsan, tulungan na kabsa. Tulungan mo ako, kapatid. Pag may mga nag-open sa atin ng mga problema, kinounsel natin sila, kadalasan nangihinang kanilang pananampalataya at sasabihin nila sa iyo, tulungan mo ako, kapatid, na huwag akong matinag, tulungan mo ako na huwag bumitaw sa Panginoon. Asking for help. Like the father of this child, humingi siya ng tulong sa Panginoon na madagdagan ang kanyang pananampalataya. Kaya sa atin, huwag po tayong mahiyang humingi ng tulong sa Panginoon na dagdagan niya ang ating pananampalataya. Number 2, biblical ways para madagdagan ang ating pananampalataya. Sa verse 6, ang sabi po dito, tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamuro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Pangalawang paraan para madagdagan ang ating pananampalataya, understand the power of faith. Kinakailangan maunawaan po natin na may kapangyarihan ang pananampalataya. Nung sinabi ng mga disciples kay Jesus, Lord, increase our faith. Pero ano pong tinugon sa kanila ni Jesus? Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikumuro, mabunot ka at matanim sa dagat, susundin niya kayo. Kung titingnan at uunawain po natin maigi yung tugon ni Jesus sa mga disciples na humihingi kay Jesus na dagdagan yung kanilang pananampalataya para bagang ang layo. Kung tutusin, ang sinagot sana ni Jesus, sige, dadagdagan mo yung pananampalataya. But iba yung tinugon ni Jesus. Ano yung ipinakita ni Jesus sa kanila? Ipinaunawa ni Jesus sa kanila na may kapangyarihan ang pananampalataya. Biruin po ninyo, sasabihin mo lang, sabi ni Jesus, sa puno ng sikamurong ito na mabunot ka at mapunta sa dagat, susundin niya kayo. Ipinapakita lamang dito ni Jesus na may kapangyarihan
ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, para madagdagan ang ating pananampalataya, kinakailangang maunawaan po natin na mayroong kapangyarihan ang pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po natin ngayon, na wala pang kasing laki ng butil ng mustasa, yung pananampalataya natin ngayon na maliit, kung uunawain po nating maigi, yung maliit mong pananampalataya, may kapangyarihan. Kaya lagi po nating dapat unawain kung ano ang pwedeng gawin ng pananampalataya. Number 1, faith, it can move the impossible into possible. Dahil sa ating pananampalataya, maaari niyang gawing posible yung imposible. Yung tingin ng tao ay nagiging imposible, pero kapag may pananampalataya ka sa Panginoon, magiging posible yung imposible. Di ba mayroon tayong hinaawit na nothing is impossible with God? Dahil yun din ang sinabi ni Jesus sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 37, nang sabi doon, for with God nothing shall be impossible. Paano mangyayari yun kapag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon? Kaya lagi nating unawain na yung pananampalataya mo sa Panginoon, merong kayang gawin yan. Maaari niyang gawing posible yung imposible. Maaari niyang makita yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ibig sabihin, yung mga tugon ng iyong panalangin, bagamat hindi mo pa natatanggap, naniniwala ka, nananampalataya ka na matatanggap mo. And then, sabi ng Biblia, mangyayari sa iyo. Pangalawang kapangyarihan ng pananampalataya, it can provide what is all we need. Kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Why? Ang sabi ng salita ng Panginoon, meron tayong amang nasa langit na alam niya ang pangangailangan ng bawat isa. At meron tayong amang nasa langit na hindi lamang niya alam, kundi handang ibigay, handang tumugon, handang ipagkaloob yung pangangailangan ng bawat isa. At dahil doon, nananampalataya ka sa Diyos na nangako ng lahat ng ito, nananampalataya ka na mayroong gagawin sa Diyos, ay sa iyo ang Diyos sa buhay mo, then, yung pananampalataya mo, it can provide what is all we need. Maaring nangangailangan ka, hindi lamang financial sa oras nito, maaring nangangailangan ka ng physical na kagalingan sa iyong karamdaman. Dahil sa iyong pananampalataya, maaari kang gumaling. Dahil sa iyong pananampalataya, pagagalingin ka ng Panginoon. Pangatlong kapangyarihan ng pananampalataya, it can give us courage. Pinapalakas niya tayo. Pinapalakas niya ang ating loob. Pinapalakas niya ang ating pananampalataya. Na bagamat pinanghihinaan ka na dahil sa dami ng problema, dahil ng pagsubok na nararanasan mo sa iyong buhay, subalit ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, at dahil sa pananampalataya mong yan, hindi niya hahayaan na ikaw ay patuloy na manlupaypay, kundi palalakasin niya ang iyong kalooban, palalakasin niya ang iyong puso, patatagin niya ang iyong pananampalataya. Kaya yung pananampalataya natin sa Panginoon, it can give us courage. Na meron kang tapang na magdeklara na pagagalingin ka ng Panginoon. Meron kang tapang na magdeklara na God is good. Meron kang tapang na magdeklara na God is my provider. Meron kang tapang na magdeklara na God is my healer. Meron kang tapang na magdeklara na God is with us. Why? May pananampalataya ka sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya mong yun,
Yun yung nagbibigay sa atin ng courage to declare the greatness and the goodness of our God. Kaya unawain po natin yung kapangyarihan ng pananampalataya, at kapag nauunawaan na po natin yung kapangyarihan ng pananampalataya, diyan magsisimulang madadagdagan ang pananampalataya mo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi po ni Smith Wigglesworth, your belief determines your action, and your action determines your results. But first, you have to believe. Ang pananampalataya daw natin ay ipinapakita kung ano yung ating mga galaw. At yung ating mga gawa, ipinapakita nito yung resulta. Pero bago magkaroon ng resulta, ang sabi ni Smith, unang-una, dapat kang maniwala. Dapat kang manampalataya. Ang sabi pa po ni Mark Victor Hansen, I am not moved by what I see. I am not moved by what I feel. I am moved only by what I believe. Hindi ako kumikilos, sabi niya, kung anong nakikita ko. Hindi ako kumikilos kung ano yung nararamdaman ko, sabi niya. But kumikilos ako ayon sa aking pananampalataya. Amen? Amen. Kaya kung may pananampalataya ka na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon mula sa iyong karamdaman, sabayan mo ng gawa. Tumayo ka mula sa iyong pagkakahiga. Amen? Amen. Kung may pananampalataya ka na God is good, huwag kang magbukmok. Dahil problema mong financial, pero may pananampalataya ka na God will provide, tumayo ka, magsaya ka, magdiwang ka, magpuri ka sa Panginoon. Amen? Yun yung sinasabi ni Mark Victor Hansen. I am not moved by what I see. I am not moved by what I feel. I am moved only by what I believe. Pangatlo na hakbang para madagdagan yung ating pananampalataya, hearing the Word of God. Pakikinig sa salita ng ating pong Panginoon. The Bible says, Romans chapter 10 verse 17, so then cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Reading the Bible is necessary. But this verse emphasis on hearing God's Word. Why? Meron pong explanation ng science behind hearing God's Word. Ang sabi po ni Church Books, a study conducted by the Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior found out that our brains are actually more likely to create meaningful imagery when we listen to a story. Lumalabas daw, sabi ni Church Books, yung talino, yung talas ng ating kaisipan kung tayo po ay nakikinig sa isang kwento. Ibig sabihin, kapag lagi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, lumalabas yung talino po natin. Minsan, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakakaantok. Pero kapag nakikinig ka ng nangangaral, kahit nasa radio pa man, o nasa television, nasa Facebook, nasa YouTube, napapakinggan mo, nai-increase yung listening skills po natin, nadadagdagan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Why?
faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Hearing the word of God lead us to believe. Sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, dinadala niya tayo para maniwala. And hearing the word of God lead us to saving faith. Dahil sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Why? Nagkaroon tayo ng paniniwala sa Panginoon. And hearing the word of God lead us to obedience. Dahil sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Panginoon, natututo tayong maging palasunod sa Panginoon. Pang-apat at ang panghuli, prayer and fasting. Sa Matthew chapter 17, verse 19 to 21, ang mga disciples nagtanong kay Jesus, bakit hindi namin nagawa yan, Panginoon? Pero anong sabi ni Jesus? Ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. So fasting, ibig sabihin ng fasting, abstinence from food. And according to the medical doctor, meron pong magandang epekto sa katawan pag nagkakaroon ng fasting ang tao. Hindi nyo ba naisip na bago operahan yung tao, bago ipasok sa operating room yung tao, sasabihin nila sa pasyente, huwag mo lang pakainin. Hindi siya pwedeng kumain ng anuman, tubig lamang. Bakit kaya uoperahan na nila? Pero kailangan wala munang ipapasok na pagkain sa katawan niya. And according to the medical doctor, merong magandang idudulot sa katawan ng tao ang fasting. Ano ba ang fasting? Yung hindi mo pagkain ng anumang pagkain. And there are two kinds of fasting. Meron tayong tinatawag na wheat fasting. Yung wheat fasting na yan, hindi ka kumakain ng anumang kanin, pero pwede kang uminom ng tubig. Tubig lang. Ang tao, kahit hindi kumain ng kanin, basta may tubig, mabubuhay yan. Kasi ang component ng tao, 70 to 80% tubig. Kaya pag nagtrabaho ka, napagod ka, pinawisan ka, ang nangyayari ng hina yung katawan mo, ang gusto mo, uminom ng malamig na tubig. Ibig sabihin, papalitan mo ngayon yung tubig sa katawan mo na nawala. Kapag nagsasalita ka, lumalabas ang tubig. No sao ka nga sao, mabanlog ka. Kailangan mong uminom ng tubig. Kaya nga, advice sa atin ng doktor, kailangan natin 8 glasses of water sa loob ng isang araw. Maliban doon na sa mga juice, sa mga soft drinks na iniinom po natin, maliban doon sa 8 basong tubig sa loob ng isang araw. Pangalawa na uri ng fasting, dry fasting. Pag sinabi nating dry fasting, wala kang ipapasok sa loob ng iyong katawan kahit tubig o anumang pagkain. Manghihina ang katawan mo sa dry fasting. Subalit, ang kaluluwa at espiritu mo ay napapalakas. Fasting, in spiritual point of view, fasting humbles our soul. Pangalawa, fasting afflicts the body and strengthens the spirit. And fasting draws us closer to God.
Kaya sa mga ibang simbahan, meron silang tinatawag na prayer and fasting. Once a month, overnight sila, yung magdamag na yan, hindi sila kakain ng pagkain, ng kahit anumang pagkain, walang dinner sa kanila. Pero meron silang tubig or kape na inumin kasi magdamag sila. Kung sasabihin nila 5 o'clock ng hapon hanggang 5 o'clock in the morning, walang kakain yan hanggang kinabukasan. Bago sila mag-break, ang kakainin nila, hindi muna pagkain. Noodles. Or arroz caldo. Or sopas. Pag nag-fasting ka ng 3 meals, kapatid, sa pang-apat, pag mag-break ka kinabukasan, huwag ka agad kanin ang kakainin mo. Siyempre, maninibago yung tiyan mo. Painitin mo muna yung sikmura mo. Kain ka muna ng noodles or yung mga mainit. Huwag muna solid ka agad na pagkain. So may naitutulong physically sa ating katawan ng fasting, mas lalo naman sa spiritual. Kaya itong 4 na pamamaraan para madagdagan ang ating pananampalataya, kapag ginawa po nating practice ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, then it will increase our faith. Hiningi ko lang tayo pong tumayo. These 4 Bible methods to increase our faith, pag ginawa po natin practice, 100% madadagdagan ang ating pananampalataya. At huwag kang mahiya na sa iyong kinatatayuan ngayon. Magsabi ka sa Panginoon, Lord, increase my faith. Kasi hiningi din ng mga disciples ni Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa umagang ito, salamat po dahil tinuruan mo kami kung anong mga bagay na dapat namin gawin para madagdagan ang aming pananampalataya. Lord, like the disciples, like your apostles, Panginoon, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Katulad nung ama, nung batang sinasapian ng masamang espiritu. Bagamat naniniwala siya na meron kang gagawin. Pero ang sabi niya, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Sa umagang ito, dakilang Diyos, yan din ang aming kahilingan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Lord, increase our faith. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.